Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna yung pamangkin ko, no, si Shamay. Happy birthday sa iyo. Naipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral po patungkol po kay Ezekiel. So si Ezekiel po, siya po ay propeta ng Diyos na pinadala or kasama sa mga naging bihag sa Babylon. So para po sa background, no, at sa kalaman ng lahat, nung sinakop po ng Babylonia yung Jerusalem o yung Judah, meron pong tatlong major deportations. So yung una po, ito po yung dineport sila Prophet Daniel. Yan po yung first deportation, 605 BC. Ito po yung panahon ni Jehoiakim. At yung pangalawang deportation naman po, yung panahon po ni Jehoiachin, Haring Jehoiachin. At dito po ay kasama na si Ezekiel na na-deport papuntang Babylon. Yung third deportation naman po, ito naman po yung winasak na talaga yung templo. At ang daming dinala sa Babylon at kakaunti na lang yung tinira sa Judah. So, yung mga Israelita po, yung mga Jews during that time, ayaw pa ring makinig, no? Kahit na nung mga panahon na na-deport na si Ezekiel, nandun na sila sa Babylon, nagpa-prophesy si Ezekiel, ayaw pa rin nilang makinig. Ayaw pa rin nilang manampalataya sa Diyos. Ayaw pa rin nilang pakinggan ang tinig ng Diyos. At dahil po doon sinabi ng mga propeta na wawasakin yung templo, ayun nga po ay naganap noong 586 BC. Now, dito po sa Ezekiel chapter 3 verse 26 to 27, sabi po ng Diyos kay Ezekiel, Ezekiel, ang titigas ng ulo ng bayan ng Israel, no? Dahil diyan gagawin kitang pipi. As in, di ka na makapagsalita. And I will make your tongue cling to the roof of your mouth, so that you shall be mute and unable to reprove them, for they are rebellious house. Aking padidikitin ang iyong dila sa ngalangala ng iyong bibig upang ikaw ay mapipi at hindi maging taong sumasaway sa kanila sapagkat sila'y isang mapaghimagsik na sambahayan. Sipin niyo po yung bayan ng Israel, pinalayas ng sarili nilang bayan dahil nagre-rebelde sila sa Diyos, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, ngunit hindi pa rin sila nakikinig sa propeta ng Diyos at patuloy pa rin nilang pinagmamatigas ang kanilang mga puso dahil po dyan sabi ng Diyos kay Ezekiel, Ezekiel, magiging pipi ka na. Pero for a time lang po, no? Kaya sabi po rito, ngunit kapag ako ay nagsasalita sa iyo, aking ibubuka ang iyong bibig. So ibig sabihin, hindi siya totally magiging pipi. Pag may pangungusap ang Diyos, makakapagsalita siya. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, Ezekiel is silent in opinion but loud in God's word. Si Ezekiel po, naging tahimik siya literally sa lahat ng kanyang mga opinion. Alam niyo po to si Ezekiel, may malasakit talaga siya sa kanyang sariling bayan. Kaso nga lang, ang titigas talaga ng ulo ng sarili niyang bayan, ng mga kalahi niya. Alam niyo naman po yung Israel, no, sa history, sa mga pinag-aralan natin in the past, pinapersecute nila yung mga prophets of God, prophets of the Lord. At isa nga po doon si Jeremiah, no, the weeping prophet, na halos lahat ng mga propeta nagsasalita ng totoo galing kay Yahweh, pinapatay nila o pinapersecute nila. Now si Ezekiel, gustong sawayin yung bayan ng Israel, pero sabi ng Diyos, these people are rebellious. Useless yung pagsasalita mo sa kanila, kaya magiging pipi ka na. So Ezekiel is silent in opinion but loud in God's word. Kaya yung mga pananaw ni Ezekiel, yung mga gusto niyang sabihin, hindi niya na masasabi yun. Unless ibigay sa kanya ng Diyos yung word, tsaka pa lang siya makakapagsalita. Isang bagay po na natutunan ko rito mga kapatid, minsan mas mabuti na maging pipi, maging silent. Kung yung lalabas din naman sa bibig mo ay hindi nakaka-encourage o hindi galing sa Diyos. So, sa buhay nating, buhay pananampalataya, no, yung Christian life natin, maganda rin na talagang malimitahan natin yung ating pananalita. At mas pinipili lang natin kung ano yung mga sasabihin natin. At mas maganda, lahat ng sinasabi natin ay ayon sa udyok ng Espiritu Santo. Kasi nga naman po, marami pong pagkakataon ng buhay natin na nakapagsalita tayo ng base lang sa ating pananaw, opinyon o emosyon. Kaya po, madalas napapahamak tayo o napapahamak yung kausap natin.
Sabi nga ng isang wais na tao, less talk, less mistake. At aminin man natin at hindi, marami talagang pagkakataon sa buhay natin na padalos-dalos tayo ng ating pananalita at doon tayo napapahamak. Pero dito po sa devotion natin na ito, makikita po natin na sa tuwing ibubuka ni Ezekiel yung kanyang mga bibig, yun lamang yung mga pagkakataon na kinikilos siya ng Panginoon. Merong prompting, merong pagkilos ng Diyos sa kanya, kaya lang siya nagsasalita. So bilang propeta ng Diyos at lalo na sa mga mensahero ng Diyos, sa mga nakikinig sa atin, ng mga preachers, tagapagturo, napakahalaga po nito, no? Na kung ano lang talaga yung sinasabi ng Biblia, yun yung sinasabi natin at less of our opinion. Hindi ko naman sinabi na wag nating sabihin yung mga opinion natin patungkol sa mga talata sa Biblia or interpretation natin kasi minsan talaga we have to tell our opinion, pero we have to be honest that this is just our opinion. Pero pag clear talaga sa salita ng Diyos, we have to tell the people, ito yung clear na sinasabi ng banal na kasulatan. So, it is important for us to be at least, lesser in our opinion and more of God's word. And number 2 po, Ezekiel speaks only God's message to the people. Si Ezekiel po, simula nung naging pipi siya, ginawa siyang pipi ng Diyos, sa tuwing magsasalita lang siya, yun yung time na binubukas ng Diyos yung kanyang bibig at binibigyan siya ng word, ng salita ng Diyos para maging propesiya sa mga tao. Kaya sabi po dito, but when I speak with you, I will open your mouth and you shall say to them, thus says the Lord. Dito po sa Ezekiel 24:27, sabi po rito, on that day, your mouth will be opened to the fugitive, and you shall speak and be no longer mute. Sabihin, may time na hindi na siya magiging pipi. At ibubukas talaga ng Diyos yung kanyang bibig at makakapagsalita na siya. Pero alam niyo po mga kapatid, dito po sa Ezekiel, isang dahilan kung ba't naging pipi si Ezekiel kasi nga, yung silence ng Diyos, judgment yun sa mga taong matitigas ang ulo. Para pong sa mga misis natin yan no? Pag matigas ang ulo natin, pasaway tayo sa bahay, pag nanahimik yung misis, yan, katapusan na. Katapusan na ng mundo. Judgment na yun, no? Yun na yung pagalit. Yung katahimikan, yun na yung pagalit nila. So, dito, ganun din yung nangyari, no? Dahil sa katigasan ng ulo ng bayan ng Israel, nanahimik ang Diyos. Hindi nagsasalita yung propeta. Pero sabi dito, time will come, you will open your mouth. You will speak and be no longer mute. Alam niyo po kung kailan po ito nangyari? Nung nagkatotoo na yung mga propesiya ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel. For the longest time, si Ezekiel, sabi niya, wawasakin yung templo na yan, no? Pag hindi talaga nagsisi yung bayan ng Juda, wawasakin yan. Ayaw maniwala ng mga tao, ginawa ng Diyos, winasak niya nga yung templo. And this time, at according to the prophecy, yung merong isang nakatakas dito, merong isang fugitive, pumunta dun sa Babylon para mag-report. And the moment na dumating yung fugitive na yon, nakapagsalita na si Ezekiel. Bakit? Anong sabi ng fugitive? Nangyari na, natupad na yung sinasabi ni Ezekiel, nagkatotoo lahat. So sabi dito, now the hand of the Lord had been upon me the evening before the fugitive came, and he had opened my mouth by the time the man came to me in the morning. So my mouth was opened and I was no longer mute. Explain ko po yan sa mga susunod, no? So pangatlo po, Ezekiel derives his authority from God, not from his own personality. Si Ezekiel po, pag nagsasalita po siya, galing talaga sa Diyos, authority ng Diyos. Hindi po galing lang sa mga personalidad or yung personality niya. May mga tao talaga na grabe yung personality. Talagang pag nagsasalita, papakinggan mo. Pero minsan hindi talaga galing sa Diyos eh. Nakakita niyo ba yung maraming mga kulto nagsusulputan, very charismatic lang yung nagsasalita pero yung mensahe niya hindi talaga galing sa Biblia, hindi talaga galing sa Diyos. So mga kapatid, si Ezekiel, pag nagsasalita siya, simple lang pero galing sa Diyos. Hindi po galing sa charisma, hindi nang gagaling sa sarili niyang personalidad. So ganun din po sa atin mga kapatid, lalo sa mga nagtuturo, nagpipreach, hindi natin dinadaan sa eloquence, sa kahusayan ng pagsasalita, dinadaan natin sa Espiritu ng Diyos. Dumedepende tayo sa Espiritu ng Diyos na siyang mangungusap sa mga taong kausap natin. We don't derive our authority from our skill or public speaking skill. Hindi tayo umaasa doon. Umaasa tayo sa Espiritu ng Diyos na nangungusap sa mga taong
pinapangaralan natin. Now, ilang pong mga application mula po dito sa devotion natin na ito. Number 1 po, speak only when it matters at the right time. Magsalita lang po tayo kapag yung sasabihin natin may kabuluhan, may kwenta. Ibig sabihin ba yan, hindi tayo magjo-joke? Hindi tayo magka-crack ng joke, hindi tayo magpapatawa? Mga kapatid, kung meron kayong joke na sasabihin, tapos nakakatawa, sabihin nyo. Huwag nyong ipagkait. Kasi pag nakakatawa, di ba, pampasaya yun. Hindi naman killjoy yung Panginoon natin, no? Pero kapag yung joke mo hindi nakakatawa, huwag mo na sabihin. Huwag ka lang mag-joke kung hindi nakakatawa yung sasabihin mo. So, meaning to say, when you speak only what matters. Ano yung mahalaga? Kahit pa comedy yan, sige, basta nakakapagpatawa, nakakapagpasaya ng tao. Ibig sabihin, it is meaningful. Kung yan nakakapag-encourage, say it. Yun nga yung nakasulat sa New Testament eh. Pag meron kang sasabihin na makakapag-encourage, huwag mong i-withhold. Say it. Sabihin mo. Maging mayaman tayo sa compliment. Kung merong magandang ginawa yung isang tao, sabihin mo sa kanya. May ginawang maganda yung asawa mo, sabihin mo sa kanya. May ginawang maganda yung anak mo, sabihin mo, i-compliment mo na i-compliment. Be generous in compliment. Be generous in encouragement. But speak only when it matters. And of course, at the right time. Sasabihin mo lang sa tamang pagkakataon. Minsan kasi, ang dami mong encouraging na gustong sabihin, yung tao na kausap mo, ang kailangan niya makikinig sa kanya. Kaya pakaramdaman mo rin, gamitan mo rin ng wisdom. Kasi maraming mga tao sa paligid mo, ang kailangan nila tagapakinig, hindi tagapagsalita. Lalo-lalo na yung mga misis, no? Kailangan nila tagapakinig, hindi tagapagsalita. Pati rin mga mister. Gusto rin na tagapakinig, hindi puro tagasalita. So number 2, speak when God prompts your heart through His Word. Pag may pinapasabi sa si Lord, mararamdaman mo yan sa puso mo. Yung banal na espiritu kikilos sa puso mo at sasabihin ng Santong Espiritu sa iyo na sabihin mo tong mga kataga na ito, sabihin mo tong mga salita na ito sa kausap mo. Pag may pinapasharean sa iyo ng gospel yung banal na espiritu, nangungusap sa iyong puso, say it. Pag merong gusto ng Diyos na encourage mo, kamustahin mo, i-chat mo, no? Sulatan mo, email mo, tawagan mo. Kasi kung ganun tayo ka-aware sa presensya ng Panginoong Hesukristo, sa presensya ng Banal na Espiritu, mas gagamitin tayo ng Diyos. Sa atin dadalo yung kanyang words of encouragement sa mga tao. And number 3 po, speak less about your own opinions. Kapag mga opinion lang natin, lalo na sa banal na kasulatan, ang usapan, Biblia, bawas-bawasan natin yung opinion natin. Pero talagang kasama talaga yung interpretation natin, opinion natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero we have to tell the people na in my opinion, no? In my own interpretation. Pero pag clear talaga sa Bible, doon natin hinuhugot yung ating authority to speak. So speak less about your own opinions and more about biblical truth. Diyan po pumapasok yung kahalagahan na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Sa pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, mas confident ka sabihin kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan. Pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo kinokonek yung sarili mo dun sa source of truth. Pag umarap ka sa ibang tao, puro opinion mo lang ilalabas. Puro words of wisdom from yourself, from your head, but not from the Bible. So speak less about your own opinions and more about biblical truth. Minsan talaga maganda rin na maging mute tayo, maging pipe, no? Pagdating sa ating mga opinion, pero loud and clear pagdating sa mga biblical truth. Now, para po sa ating discussion, why is silence just as important as speaking when exercised at the right time in the right way? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung Gog and Magog. Familiar po tayo dito for sure. Why are many Christians afraid of Gog and Magog? And what are some views on Gog and Magog? Ito po ay nakasulat sa Ezekiel 38 and 39. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for calling us to be faithful witness of your truth. Guard our lips from careless words and self-centered opinions. Teach us to speak only what honors you and reflects your word. Give us wisdom to know when to remain silent and courage to speak
when you open the door. Fill our hearts with scripture so that our words bring grace, truth, and hope to others. May our lives match the message we proclaim, pointing people to Christ in both our speech and our actions. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Jeffrey na partner po natin sa mga devotions na ito. At ang Diyos po ang magpala sa inyo at sa inyong pamilya. Now, kung kayo po yung may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.